You cannot change the world. You cannot change the Philippines. You cannot change Batangas. You cannot change Taal. But you can change the world of that one person. You will never know. Siguro, sir, alam mo, nung nakapila ako sa PCSO noon, nagdadasal talaga ako. Sabi ko sana may lumapit na isang tao. Nalungin ka, baka kailangan mo ng tulong. Tapos ngayon, sir, hindi ko na matulungan lahat. Kasi pag nakita mo yung nagme-message, ang dami. So, anong tsuri ko? Paramihin yung mga tumutulong para maraming matulungan. Yun lang naman eh. Halimbawa, 1-to-1, isang sir body, isa lang. Kung 1 million na sir body, 1 million yung pwedeng matulungan sa 1-to-1. Yun lang naman eh. Pasensya na, sir. Hindi ko... Actually, sir, pag may mga interview ako, nakakat ko na yung memories. Ngayon, hindi ko siya nakat. Parang na-picture out ko yung sarili ko. Tapos alam mo nga, sir, sinabihan na nga ako ng HR. Sir, bawal ng bale. Si kawawa na yung kumpanya mo. May mga bale. Minsan, ang kukulit na ng tao, hindi na nga natin matanggal kasi mas malaki pa yung utang kaysa susweldohin. Bali sa'yo, 100,000, 80,000, 40,000. So, magkakaingitan pa kasi, syempre, sabi ko, sige, susundin na kita, tama na yan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Introducing ang iba pang mga special guest speakers para sa agribusiness grand meet and greet. William Tiu Lim, ang founder ng Mega Prime Foods, ang gumagawa ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best, home of original Tocino. Open pa ang early bird promo. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Kita-kita po tayo sa August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Sir Mike, bigyan mo naman ako ng review doon sa yung sinasabi mo, magre-recharge, stay here for 1 week. Ano yung mga gagawin dito? Yun. Unang-una po, wala yung tulad ng sinabi ko kagabi, hindi yung pagkadating, ang gusto kagad video okay. Okay. So, may noise pollution din po eh. Okay. Tsaka lalo na po naniniwala ko yung mga lyrics na binabanggit natin, coming from the heart pag kumakanta tayo. Okay. So, paano kung ang kinakanta mo panahon natin to napakasakit, kuya di ba? Parang ikaw mismo tinotorture mo, may problema ka na sa love life, yung pa yung mga kakantahin mo. So, okay. So basically, meron kaming ituturo kagad na program. Yung program, magsisimula from lahat ng senses natin. From sa food, sa senses muna natin, from visual, layo to, hearing, lahat to, tapos sa food, sa taste, medyo layo. Tapos, breathing exercise. Yung breathing exercise, may scientific study talaga siya. Na, kasi nung dumami po yung nagsusuicide sa Tokyo, napansin nila, overwork sila. Sobrang pagod na pagod talaga yung mind. Aywan ko kung nakakaranas kayo ng ganun. Ako nakaranas na parang lutang na lutang ka na sa dami ng iniisip mo. So yun, paprograman sila ng pagkain. Tapos, kasi pag ikaw pa mag-iisip ng kakainin mo, napakahirap. Stress ka na nga. May anxiety ka na, depressed ka na. Ikaw pa yung, teka, sabi, wala daw ganito. Teka, may gatas nga ba? O magnanats nga ba ako? Okay ba, repolyo? Okay ba? Wala, kami niya magpo-program noon. Tapos yung mga doktor na kasama ko, may mga exercises kami na ipapagawa. May activity siya. Para mangyayari, hindi ka mabobore. Tapos, kasi may experiment na kami.
Yun nga yung gusto kong pa-birthday ko sa mga kaibigan ko. Welcome na rin, pati yung mga viewers ni Sir Buddy. Dahil viewers Baka mapuno to. dahil viewers kayo ni Sir Buddy, Oh, may discount? hindi sir? nyo pa ito nagagawa. Ano? Hindi po. Libre, hindi discount. Wow! Hindi pa nyo nagagawa to sa mga ibang owners ng farm. Okay. Pero dahil sometimes if you are crazy enough, sabi nga ni Steve Jobs, those who can change the world are those crazy enough to think that they can do. That they can change the world. I believe I'm crazy enough. Kasi naniniwala ako sa mga pinaniniwala ko. Naniniwala ako ginaguide ako ni God. Ano yun? Ginawa ko experiment yun, hindi pa open to sa tao. Ngayon, experiment ko uli. Welcome, libre. Ayan. Doon sa white na hotel, Okay. doon yung mga bumabayad. Doon sa kubo natin doon, libre sila. Libre. Doon. Okay. Pero doon sa hindi naniniwala sa akin nyo lang to unang maririnig. Wala sa YouTube niya, wala sa Facebook, wala sa TikTok, wala kung saan-saan. Si Kuya Mike lang, basahin yung libro ko, nandun yun. Doon sila titira, Okay. kasi ulitin ko uli, libre, pero ang kakainin nyo, lechon. Magpapabili ako, gagastosan ko yan. Crispy pata, chicharong bulaklak, almusal, tanghalian, hapunan, bulalo, lahat ng masasarap. Kasi may 7 deadly sins. Hindi ko naman sinabing kung iwasan. Wag nang kumain. Pero sinasabi ko lang, may tinatawag na moderation. Okay. Doon naman sa naniniwala sa akin, doon tayo sa kabila. Pero may bayad yun. Nandun ngayon yung mga herbs and spices ko. Okay. At yung mga... Kasi yung mga concoction mo. Patutunayan ko lang na tama yung sinasabi ko. Kasi sir, kadadating ko lang galing sa ano. Nalulungkot ako sa galing akong Thailand, Vietnam. Inikot ko na yata lahat. Masasarap na pagkain, syempre, kosher sa Israel or even Switzerland. Pero pag tiningnan mo, nakakalungkot sa Pilipinas, siguro kung nandito ngayon si Magellan, hindi niya tayo sasakupin. Kasi, di ba sabi, herbs and spices kaysa nagpunta sa Pilipinas. Paano niya sasakupin ngayon? Puro fast food na nandito. What an irony. Ang pangalan natin, kasi may table kami, kumakain kami sa Vietnam. Yung mga Vietnamese, nakakapag-Mandarin din sila. Yung mga Thai, nakakapag-Mandarin din sila. Yung mga Malay, nakakapag-Mandarin din sila. So, niloloko nga tayo sa US eh. Hindi raw tayo Asian, yung Pilipino. Tapos ito ang ilalanding ko. Biro mo, ang paborito natin, pinakamatakaw tayo sa baboy sa buong mundo. Okay. Tapos yung ating laging, pag walang pera sa atin, kami dati yun, hawot. Hawot is yung tuyo ng mga isda. Okay. May pera ng konti, sardinas or noodles. Okay. Pag nagkapera ngayon, delikado lahat. Na puro karne. Kaya nga ipapakita ko yun. Hopefully yung mga kaibigan ko, dayuhin nyo ako sa birthday ko. Ipapakita ko sa inyo na yung handa natin mix. Pakita ko sa inyo na gano'n yun. Dahil, nakakalungkot. Pag kinain mo yun sa Koreano, may karne nga siya, pero babalutin nila. May kimchi. May gulay. Tapos may babalutin ng lettuce. Halimbawa, sa Vietnamese naman, yung mga pho nila, yes, may beef. Pero meron silang isang tray na puro herbs. Isang banyera. Tapos akalangan, sabi sa akin ng waiter, "Are you sure you're Filipino?" Sabi ko, bakit? Kasi lahat daw ng Pilipino, hindi kinakain yung tray. Ako, inubos ko yung tray, nanghingi pa ako ng isang tray. Tapos yung karne ko, tumigim naman akong konti. Sabi niya, "You're a different animal." Sabi sa akin. Sabi niya, kaya sabi ko, hindi, babalik uli ako dyan. As a matter of fact, meron akong ilalabas, nagtanim muna ako ng mga herbs. Okay. Ilalabas ako ngayon tag-ulan, na may mga ganyan soup tayo, na sobrang sasarap. Pero sandamakmak yung may mint, may peppermint, may cayenne, may basil, may oregano. Kasi, ang hashtag po namin, hashtag healthylicious. Okay. Hashtag masustansya rap. Kasi yun ang irony ko pag masarap, hindi healthy. Pag healthy naman, hindi masarap. Hindi masarap. Okay, Sir Mike, may date na ba yung celebration? November pa naman po. November pa. Ano lang, message lang sa
Sir Mike, ano yung ano mo ulit, yung saan sila magme-message? I understand, di mo na kayang sagutin yung mga tawag at text sa phone. Saan sila magme-message? Siyempre dito muna sa agribusiness kasi comment kayo dyan. Binabasa po yan ng mga admins ko. Okay. Tapos kung gusto nyo talagang direkta sa akin, yung bike ni Kuya Mike na FB page, TikTok, TikTokers din tayo. Hindi ko ako marunong mag-edit, hindi ako marunong mag-video. So may videographer, may nag-e-edit. Tapos may mga admins po ako na nagre-read ng mga at least yung TikTok mo, message. maganda naman yung content. Hindi naman yung sumasayaw-sayaw dyan. Wala nga akong masyadong nanonood. Wala pong masyadong nanonood kasi napansin ko. Yung content mo pang seryoso. Seryoso, tapos pang info talaga. Ang gusto ng tao, sumasayaw o may puro maghuhubad. Ayaw na akong payagan ng miss ko maghubad So yun po, yun yung mga yung mga ginagawa natin ng tuloy-tuloy na tapos sir, sana mamaya ma-interview mo yung aking manager. Yun siya yung tinulungan ko makatapos. Okay. Wala pa ako scholar, wala pa akong foundation yung may Superhero Friends Foundation. Tapos po naging IT siya, IT ko sa opisina sa Manila. Tapos biglang sabi niya, sir, magti-training ako. Ngayon mas marami siyang alam, mas marami na siya sa aking certificate. Siya yung nagti-trainer ngayon doon sa mga TESDA na hopefully makausap mo. Yun, gusto kong i-share talaga yun. Kasi nakikita ko, sir, if you are a leader or a boss or a manager, if you're not insecure, you create more leaders than you. Kasi alis din tayo sa mundong to. At least pag alis mo, alam mong marami ka na-create na mas marami pang Minsan nga may sa akin, bakit mo sinasabi lahat ng alam mo? Di ko kopyahin nila yan. Di mangyayari. Improve nila, mas gagaling pa sila sa'yo. Sabi ko, so what? Kasi dati mangungutang ako. Pag naturuan ko yung isa, nabawasan natin yung isang mangungutang. Di nagkakatulungan tayong Pilipino, pare-pares tayong aangat, sasama-sama tayong aangat. So hindi pwedeng aangat lang kami ni Sir Buddy. Dapat kayong mga viewers. Dapat maawa muna ako sa'yo. Hindi sir, nung nag-meeting tayo wala ka pang 1 milyon, ngayon millionaire ka na. Milyon na po, milyon na. So, ang hinihiling ko lang po lagi sana, basta ang number 1 kinakapitalan natin is tayo. Yung integrity, character, tapos yung health natin. Pag tayo okay, everything will follow. And of course, yung alam to ng mga anak ko, meron akong tinatawag na FMEPS PIT. Yung financially, mentally, emotionally, physically, socially, spiritually, PIT. Tapos sa libro ko po, nilagay ko yung kada chapter kung bakit ko na-experience yun. So, yun lang naman yun kasi hindi natin mape-perfect ang buhay. Sabi nga, we are all sinners, we just sin differently. Pero wag naman po kung 100 yung sin. Sa'yo lahat yung 100. Gawin mo namang 99, tira mo yung isa. Hindi, joke. 10 lang, sabi mo. Kasi Sir Buddy, sa to lang, sana si Sir Jesse, ma-interview mo rin siya. Natuwa rin ako kasi pagka yun yung ipinipid mo sa mundo, yun yung mamimit mo mga tao. Nung na-interview mo ako, napanood niya ako, ang asawa niya yata mayor sa Samar. Hindi ko lang maalala kung saan lugar. Nag-road trip sila. Kaya sabi ko, very powerful talaga yung show mo. Ang layo na nararating. Nag-road trip sila, ngayon ko lang yata sasabihin to sa'yo. 5 sasakyan sila from Samar. To here? Oo. Nag-stay sila 1 week here. Tapos yung pinag-aaralan niya, yung mga binabasa niyang libro, yung mindset niya, pag siya nga kausap ko, feeling ko hindi maubos yung gabi sa amin. Naglakad kami dito, nagsimula kami 6 a.m. 11 na, hindi pa kami naghihiwalay. Kasi yung sasabihin ko pa lang, alam niya na. Tapos meron siyang sasabihin din, sasabihin ko, sir, ito rin yung So, ano pangalan ni sir? Sir Jesse. Ibibigay ko sa'yo, shout out kay sir. Sobrang pinapalo ko rin yung tao. Kasi hindi naman tayo yung yung tayong sikat, tayo idol, hindi. We always learn from each other. Co-equal lang tayo sa mundong to. Yung strength mo, pwedeng weakness nung isa. Yung weakness naman nung isa, pwedeng strength mo. So magtutulungan kayo. Napakaganda rin ng pananaw niya. So, yun yung hinahanap ko. Sabi ko nga, ayokong umalis sa mundong to na
na ang dami-dami mong kaibigan, tapos magkakaiba kayo ng... Okay naman magkakaiba, nagkakatulungan kayo, pero masarap talaga yung kaibigan mo, pareho kayo ng pananaw sa buhay. Yun. Yun lang naman po yung mga sinishare natin. Anything else, Sir Mike? May gusto ka pang idagdag? Ako sir, sa totoo lang, na-miss kita eh. Na-miss kita lang. Hindi, totoo. Magaling ka kasing mag-interview, very natural. Parang lalabas. Sabi ko nga sir, paulit-ulit na ako, para akong sirang plaka. Sa'yo ko lang naramdaman yun na hindi ko alam na nag-interviewhan na pala tayo, nagsisimulan na tayo. Patapos na tayo ng ilang session, akala ko nagkukwentuhan lang tayo. So far naman yata sir, basta yun, sa mga hindi ho nakaintindi ng MRG, kung kayo naman ho ay may farm resort ngayon, ayan. Hanggat hindi pa namin nakukuha yung tamang numbers, libre naman ang membership. So, kukontakin nyo lang si Miss Laika. Si Laika naman po ay isa sa admin. At saka paano kukontakin si Laika, sir? Ibigyan na natin, sir. Bike ni Kuya Mike, tsaka ito na rin to. Ito number niya. Siya ang... Ito po yung, hindi. Ito naman po ay office number. Provided ng company. Alright. 0917-801-1635. Ayan. Pagka may resort ka, libre ang membership mo. Para mapasama ka sa directory. Okay. So wala kang gagastusin. Buong Pilipinas? Dito lang sa Batangas? Buong Pilipinas, buong mundo. Wow. Kasi nga, ang pangarap ko... Kasi kung nagkaroon ako ng resort, pwede na rin ako. Opo. Actually, kahit hindi resort, kahit yung isang simpleng Airbnb, na meron ka, basta nag-accept ka ng guest, pwede ka magpa-member. Kasi, ang gusto kong tulungan, hindi lang yung malalaki, tayong lahat. Naniniwala ako, pagka nagtatayo ka ng business, hindi lang para sa sarili mo, kundi para tulungan yung iba, babalik din siya in a way sa'yo. Pero kung di man bumalik, ewan ko, sobrang saya ko kasi pag may tumawag sa akin, Sir Mike, sinunod ko yung payo mo, ganito na ngayon. Well, si Sir Mike, nakilala natin siya doon sa first series natin. Ilang episode tayo doon? 4? 3 po. 3, okay. Kasi mahahaba pa nun eh. Mahahaba pa. O, ngayon para... So, marami natutunan kay Sir Mike at that time, no? At si Sir Mike, kunento niya yung humble beginning niya, no? Anak ng isang farmer. Sir, hindi lang basta farmer? Hindi lang basta farmer kasi sabi nga ng pag may speaking engagement po ako sa mga school, madalas na naimbita ako na as commencement speaker or sa mga training or ano. Sabi ko, I learned so much, hindi sa mga taong may doctorate degree. Hindi ko kayo minimenos, I really admire you guys. Okay. O may mga degree. Ang natutunan ko ay sa 2 tao lang, doon sa tatay ko na grade 2, na hindi naman niya kasalanan kasi giyera, 1932 siya pinanganak. So noong 1940s, maaga rin siya nag-asawa. Tsaka doon sa inay ko, yun. So yun ho yung sinasabi ko sir na life experiences ko na sinishare ko. Sila ay bukod sa nagpo-farming, nagne-negosyo sila, no? Yung sabi mo, yung titinda ng kulambo, kaldero. Yun ito yung mga famous Batanggenyo nung araw, no? Na yun yung trademark. Pag sinabi Batanggenyo, may bit-bit na paninda na nakakarating sa malalayong lugar. Tsaka tricycle, yan. Tapos yung inay ko naman, burda-burda. Kaya nga nung nag-e-exam ako, kailangan kong pumasa sa board o kung ano mang lahat ng gagawin ko kasi feeling ko na tinayaan na lahat ng magulang ko sa akin eh. Sabi mo nga, dami mong experience, high school, kailangan mong maglakad, mga ganyan, di ba? Yung mga kwenta mo. Sir Mike, para sa audience natin, bigyan mo naman sila ng isang matinding encouragement, no, from your life story, yung pinanggalingan mo from a humble beginning to a successful businessman. Yun, tulad ng mga nasabi ko na dun sa mga previous interview ko. Isa lang yung kinakapitan ko. May laging paulit-ulit yung tanong ano ba yung sekreto? Pansin ko, dahil pag may Diyos ka sa puso mo, tapos hindi ako sumuko. Kasi pag sabi nga, there's no failure except giving up. Hanggat di ka umaayaw, hindi ka pa failure kasi nagtatry ka pa you keep on trying. Diba, gas-gas na yun, it's a cliche, pero
yung the bumbilya, hindi naman una tumama kagad siya sa invention. Eh. So mali. Pero dahil hindi siya umayaw, tumama. So marami rin akong palpak na mga ginawa. Doon ako natuto. So I keep on trying. Tapos hindi ko siya pinipersonal. Wala akong pakalam kung tawanan ako ng iba. Kasi na-experience ko talaga, nung may sakit naman sa pamilya ko, wala naman. Yung mga tumatawa sa akin, never naman akong tinulungan ng mga yan. So, ako na lang din yung magpilit, ako na lang yung mag-ano. Pero nung taimtim ako nagdadasal sa isang sulok, yun lang hiniling ko kay God kung bakit ginawa kong advocacy ito eh. God, iligtas mo naman ako dito. Sorry, Sir Bobby ha. Okay lang, sir. Bilis lang. Sorry. Naalala ko lang bigla kasi kung ano yung prayer ko eh. Hindi ko ipagkakait sa iba kung ano man yung matututunan ko. Sir Buddy, ikaw lang nakapagpayak sa akin. That's the reason why marami kang may foundation ka, marami kang tinutulungan, marami kang activities. Alam mo sir, nakakapagod din kasi minsan nga kung sino pa yung mga kamag-anak mo. Kasi yung hindi man siya naniniwala. Lalo na pag sa health, yung tinuturo ko. Kasi siguro minsan naisip ko yung Panginoong Hesus, siguro kaya hirap na hirap siya doon sa Bethlehem. O doon sa Nazareth. Kasi, di ba may lumang kasabihan na mahirap maging bayani sa sariling bayan. You cannot become prophet in your own town or something. Kasi yung naniniwala naman, sir, kita ko nag-grow talaga yung katawan nila, yung mindset nila, yung buhay nila. Yun lang naman gusto ko eh, wala naman akong pakalam sa hindi ko kilala eh. Pero doon sa kilala ko, yung tatawag sa'yo, bro, patulong naman. Yung sinasabi mo dati sa akin last year, ano nga ba yun? Ano nga ba yung kakainin ko? Siyempre, sir, mag-isa lang naman ang katawan ko eh. Kailangan ko magnegosyo, kailangan ko maghanap buhay. So, sabi ko, bakit hindi mo iniintindi? Sabi ko naman, sulat mo lang naman eh. Lalo na kung mahal mo yung kaibigan mo. Naalala ko lang kasi, sir, may isa kaming kaibigan, meron kaming samahan. Interviewin mo rin yung isa doon, yung si ano siya eh. Isa sa mga tao ng SMDC. May samahan kami, Peaky Blinders. Yung nagsusuot kami ng mga, gustong-gusto ko yun, yung mga old hat. Yung mga oldies, yung mga naka-suit ka na parang 1940s, So may isa kaming kaibigan doon, hindi ko na lang banggitin pangalan. Medyo siguro na-stress siya, lumaki yung kanyang katawan, tapos hindi ko alam kung totoo hindi kasi hindi ko naman nakausap yung asawa. Yung isa lang naming kaibigan na nakausap ko rin. Kumain siya ng maraming chicharon nung gabing yun. Stress siya, parang yun. Nung kinabukasan, na rin siya. Nawala na siya. So, lahat naman tayo kukunin ng Diyos, lahat tayo mawawala dito. Pero wag naman yung 30s, 40s, 50s, or hindi nyo ba napansin, dami nagkaka-cancer ngayon, ang babata pa. Kasi doon sa tinutulungan namin sa PGH, ngayon meron uli kaming bago. Yung mga nanonood sa viewers ni Sir Buddy, samahan nyo kami. Kasama namin ang Lions Club. Yun, tutulong uli kami doon. Tapos, hopefully, yung Manila Symphony Orchestra, lagi rin tumutulong sa amin yan. Sila naman yung nagpi-play ng mga... Kasi ang gusto ko na be-bless, hindi lang yung mga bata, pati po yung mga doctors. Kasi stress din sila. So pag may orchestra nagpi-play, na hindi mo na kailangan pumunta sa PICC o sa Meralco, Cheter, nare-relax sila. So pag chinek nyo naman yung may Superhero Friends Foundation, nandun lahat yun. Maganda naman yun, pag may sinabi ka, pwedeng checkin natin, i-Google or sa Facebook. So yun,
minsan nga, may nagtanong talaga sa akin kaibigan, bakit mo ba ginagawa talaga yan? Hindi ko nga rin alam eh. Siguro tinutupad ko lang yung, hindi para sa kanila, baka sa akin. Tinutupad ko lang yung pangako ko na malampasan ko lang tong mga problema na to, itong mga pagsubok ng buhay ko na to. I-share ko sa kanila kung paano ko ginawa. Baka hopefully, maging effective sa kanila. Sabi nga, ito, madalas ko itong sinasabi pag may speaking engagement ako, Sir Buddy. You cannot change the world. You cannot change the Philippines. You cannot change Batangas. You cannot change Taal. But you can change the world of that one person. You will never know. Siguro, sir, alam mo, nung nakapila ako sa PCSO noon, nagdadasal talaga ako. Sabi ko sana may lumapit na isang tao na looking kang baka kailangan mo ng tulong. Tapos ngayon, sir, hindi ko na matulungan lahat. Kasi pag nakita mo yung nagme-message, ang dami. So, anong tsuri ko? Paramihin yung mga tumutulong para maraming matulungan. Yun lang naman eh. Halimbawa, 1-to-1, isang Sir Buddy, isa lang. Kung 1 million na Sir Buddy, 1 million yung pwedeng matulungan sa 1-to-1. Yun lang naman eh. Pasensya na, sir. Di ko... Actually, sir, pag may mga interview ako, nakakat ko na yung memories. Ngayon, hindi ko siya nakat. Parang na-picture out ko yung sarili ko. Tapos, alam mo nga, sir, sinabihan na nga ako ng HR. Sir, bawal ng bale. Si kawawa na yung kumpanya mo. May mga bale. Minsan, ang kukulit na ng tao, hindi na nga natin matanggal kasi mas malaki pa yung utang kaysa susweldohin. Bali sa'yo, 100,000, 80,000, 40,000. So, magkakaingitan pa kasi, syempre, sabi ko, sige, susundin na kita, tama na yan. Sabi ng HR namin, sir, baka pwedeng yung foundation na lang yung tumulong. Tayo, bawal talagang bale. Kasi problema pa rin namin yung pagdididak dito sa mga CA nila, sa mga advances nila. Eh kasi sir, kaya nga mas gusto ko wag sa akin lalapit eh. Sa HR na lang. So yun lang naman ang advocacy ko, sir. Never akong umalis sa ganun na tayong Pilipino magtulungan. Pag nagtulungan tayo, mag-grow tayo. Kaysa bumili ka ng produkto sa kung saan-saan. Yung joke ko nga, hindi naman tayo tumatawad sa McDonald's o kung saan. Yung mga maliliit na farmers, yung mga nagtitinda sa kalsada, halimbawa paglabas dito, meron dyan mga nakikita nyo sa tabing kalsada, nagtitinda ng talong, pipino. Yan, pipino, sir, napakagandang panlinis ng tiyan natin. Sa mga nagpapa-beauty, maganda rin yung pang ano ng face natin. Yun, bilhan nyo. Tapos, sinasabihan ko lang yung mga farmer dito, pilitin nyo namang huwag maglagay ng chemicals, tutubo yan ng maganda. Ganun siguro pagka magsi-50 ka na eh. Ayoko sabihin edad ko, pero hindi, parang namimiss mo na may mga kaibigan kang, uy, bakit ganito na sila? May kababata ka na reklamo niya sa akin, pati liver siya, sabi niya, hindi naman ako doktor, pero alam ko may mga viewers ka ring doktor. Mas madaling gamutin ang isang pasyente na nakikipagtulungan. Okay. Tumutulong siya sa katawan niya kaysa isang pasyente na walang pakialam. Basta laging paborito ko yun eh. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Yun. So pag ginawa ko lahat yung part ko, at least pag nagkita kami ni God, God, ginawa ko naman yung part ko, siguro hanggang ganyan lang ano. Pero kung bibigyan mo ako ng mahabang buhay para makatulong pa rin ako sa iba, lalo ng pamilya ko, thank you. Pero wag naman basta mahaba lang, sana masarap na buhay. Ayun, Sir Mike. Ayun. Thank you so much. Sige, sir. By the way, sir, okay lang ba mag-invite ako? Sure. Sige po. Yun, sa mga viewers ni Sir Buddy sa agribusiness, doon sa mga hindi pa nagla-like, hindi pa nagsasubscribe, please, subscribe naman kayo.
Ang goal lang ni Sir Buddy dati 1 million. Goal natin 10 million. 118 million Pilipinos tayo eh. So, yung 118, payag ba Sir Buddy? Yung 18 man lang. 18 million. So, subscribe na kayo. Tapos sa mga kaibigan nyo, dito tayo sa May Sense. Ang daming information, doon tayo sa May Sense. Alam ko namang nararamdaman nyo, mas masarap yung May Sense. Minsan lang ginagawa nating joke, nasanay tayo, ginagawa nating patawa, ginagawa nating entertainment. Pero hindi ba natin naintindihan na minsan kailangan na natin ding itama yun. So yun. Tapos punta naman din kayo dito sa Taal Marans Farmville. Dito sa Barangay Iba, East, Taal, Batangas. Libre po yung entrance. Kape kayo, o hanapin nyo yung mga healthy drinks namin, nandun lang po yun sa board. Tanong nyo po kay Archie, yung poging-pogi namin si Archie, or si Richmond. Pwede rin kayo magpakain ng mga hayop namin. Pwede kayo mag-swimming, may pool. Pwede kayo mag-stay overnight. Yan. Pwede rin sila mag-training. Pwede. Yung training namin sa TESDA, mamaya ikwento ng aking manager, free po yun. May allowance pa kayo. At may free ng pagkain. Kumikita ka pa. Pero mo habang tinuturuan ka, kumikita ka pa. Kami po ay TESDA accredited. Yung ATI, Agricultural Training Institute, kailangan na po namin ng bagong training. Tapos, tourism, yan. At sir, yung ano mo pa, yung the entrepreneurship program. Yun naman po sa foundation. Sa foundation. Maganda po yun. Entrepreneurship 101 po yun, in our 9th na. So, libre po yun. May konting kape, may konting ano. Pero pag nagutom kayo, bili naman kayo sa resto. Yun lang. Magpapatawag uli kami doon. Kaya lang medyo talagang dami ko rin schedule. Kaya hindi ko, sinisingit ko lang po yun. I'm praying pa kay God ng wisdom kung paano ko maitama yung mga oras. Then, yung mga member po ng Batangas Alliance for Farm Tourism Development Association, puntahan nyo rin po sila. At para kung pupuntahan nyo sila, is, Sir Buddy, ma-interview mo rin naman yung iba na ibibigay ko sa iyo. Para mapuntahan nyo na may discount, kumuha na kayo ng MRG. Yung MRG po is $40 lang o 2,880 pesos. Magagamit nyo siya sa lahat ng members. At hindi lang po farm. Na-mention ko na kanina, yung Darayonan Lodge. Yung president po, si Sir Chin Fernandez, member po yun. So sa Coron, magagamit nyo yun. Sa Tagaytay, yung Rapai's Suite, Rapai's Mansion. Napaka-social po ng Rapai's Mansion. Ang overnight po doon, parang 25,000 o 40,000. So, kaya malaking bagay ho yung 10% discount. Ikwento ko lang mabilis. Bakit po kailangan yun? Nung isang araw po, may guest kami dito. Ang kanilang billing po, 50,000. So, 10% discount, 5,000. Hindi ba kayo kukuha ng 2,880? Naka-discount na kayo, may card pa kayo na pwede nyong gamitin sa iba't iba nyong iba-ibang members. Tapos lalabas po ngayong August, meron po kaming affiliate marketing. Sa mga influencer, kaysa nagpapakapagod kayo kung bago kayo kumita ng piso dyan, please, ililink nyo lang yun. Pag sinare nyo po yun, matik po, sa inyo ho marirecord yun, pwede nyo i-claim sa opisina. Ipagtanong nyo po si Mike Maranan kung meron ho nag-claim ng kanilang rebates o commission na hindi nila nakuha. Yun lang po yun. Naniniwala ko lagi, ang blessing pinag-sisharean. And lastly, yung napag-usapan po namin kanina ni Sir Buddy, so sa mga gusto po magkaroon ng sariling bila dito sa aming farm, ito mo muna. Kasi marami ho ng blessing sigad na ilang property, pero nanghihiram pa ako sa bangko. So, ngayon po ay, kung gusto nyo maging pag-aari nyo, i-manage namin, papatakboy namin. Kung hindi ho nagkakamali yung accountant namin, ay 2 years, nakaka-return of investment kayo. Yun naman ho, may kontrata lahat, kompleto. Magagamit nyo ng 8 times in a year. At pwede nyo hong, pwedeng pag-aari nyo, i-manage namin, tapos kikita pa kayo. Yung kinikita ho nun, pipirmahan ho natin sa kontrata yung percentage natin, isa't isa. So, yun lang po. Tapos, kung gusto nyo makausap ako direkta, bike ni Kuya Mike, pera ko sa admin namin,
Mahilig din ho ako mag-Facebook, mahilig din ako mag-TikTok. Pagka feeling ko ho, overwhelming na yung mind ko sa dami ng ginagawa sa office. Alam na nung tao ko, pag medyo lalakad ako ng konti, magbubukas muna ako niyan para ano. So nakikisaw-saw din ako. Personal kong sinasagot yung iba. Lalo na pag yung OFW, mga nag-message sa akin, na humingi ng tulong kung anong bagay sa kanilang negosyo. Ilalabas ko rin ho yung formula dun sa books. Kung ano yung formula para ma-check mo kung anong negosyo ang bagay sa'yo. Yung formula pong yan, hindi nyo mapapanood sa YouTube, hindi nyo mapakita sa Facebook o sa ang libro. Sariling formula po yun ni Mike Maranan. Napalagay ko, hindi po akin. Noong time pong yun, nagpipray ako dun sa may baba, biglang binigyan ako ni God na ito yung sabihin mo, ito yung turo mo, na ito yung formula para ma-check nila kung anong bagay sa kanila. Kasi hindi po tayo pare-pareho. Para po tayong daliri. Never po tayo magpapare-pareho. Kasi kung pare-pareho po tayo, pare-parehas tayo ng gusto, pare-pareho po tayo ng girlfriend, pare-pareho tayo ng boyfriend, pare-pareho tayo ng asawa. So, binigyan po tayo ni God ng God-given talents, gifts, and blessing. So, kayo po yung makakasagot ng bagay sa inyo based dun sa formula na binigay ko po dun sa libro. Sorry po, doon ko muna nilabas. Pero yung mga matagal na nagpapalo sa akin, alam na nila yun, naituro ko na sa kanila yung ibang formula. Salamat, Sir Buddy. Sir Mike. Si Sir Mike po, makikita nyo siya ng personal sa August 18 sa Grand Meet and Greet ng Agribusiness How It Works. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed.